Ang di umano'y kaibigan ay naglatag ng bitad. Siya ay biniyak at pinalibutan para patayin. Ang mundo. Kayong lahat ay palaging nagsasabing ako raw ay isang taksil ng landas ng alkemya. Wala na akong pakialam kung may iba pang makapagsanay. Kung ang pildoras ng karaniwang mamamayan ni Jiang Wuya ay kumalat. Tapos na ang kaayusan ng daigdig ng kultibasyon. Ibigay ang lahat ng formula ng pildoras at mga hurno ng alkemya. Maaari kitang pabayaang mabuhay ng buo. Pabayaan niyong mabuhay ako ng buo, Yuan Wuji. Noong sinabi mo ang mga salitang iyan, hindi ba sumasakit ang konsensya mo? Ang iyong tinaguriang pildoras ng pagbagsak sa langit. Kailangan ng mga ugat na espiritual ng sandaang tagapagtatag ng pundasyon. Gawin mong panimula ng gamot. Kilos. Nakuha mo rin ang pakinabang nila. Paumanhin sa kanila basta't makipagtulungan ako. Ay gagamutin ko ang sakit ng aking ina. Sa habang ito ng buhay, nagkamali ako ng taong pinagkatiwalaan. Ubo-ubo. Nawala na ang antas ng kultibasyon sa yugto ng pagdaraan ng kalamidad. Wala na rin ang ugat na espiritual. Kahit ang pinakapayak na ugat ay hindi ko na maramdaman. Mas kahabag-habag pa kaysa sa inaakala ko. Hinigop na ng araw ang puwet ko. Tumayo na kayo at magtrabaho. Ngayon, sa likod bahay, 30 sisidlan ng banal na tubig. Tapusin niyo lahat bago kayo kumain. Anong tinitingnan niyo? Isang walang ugat na basura. Kahit ang ganitong kaliit na gawain ay hindi niya magawa. Ang pagpapanatili sa iyo rito ay pag-aaksaya lang ng pagkain. Mabagal po kayong lumakad, ginang. Pakiakalma po ninyo ang inyong loob. Nariyan pa. Lahat ay nariyan pa rin. Kung walang ugat na espiritual, hindi makapagsasanay. Ngunit naaalala ko ang isang bagay na tinatawag na pildoras ng ugat na espiritual ng hinaharap. May kahulugan yan. Walang ugat na espiritual. Kung gayon, ako na mismo ang gagawa ng isa. Sino? Sino nang bumangga sa hurno ng alkemyang ito? Ikaw ang hurno ng alkemya. Ikaw ang bagong may-ari ng hurnong ito ng alkemya. Ang basurang kahit isang ugat ay wala. Ang dating may-ari ay isang batang kultibador sa yugto ng nascent soul. Kahit ang paglinang ng espiritong enerhiya ay hindi mo kaya. Paano bumagsak ang hurnong ito sa ganitong kalunos-lunos na lagay? Kung mag-inay ka pa, ipapakuluan kita. Ako. Sinasabi ko lang naman. Ikaw ang piraso ng hurnong alkemya na nalaglag sa dati kong buhay. Bingkito, ikaw. Alam mo. Alam ko pa nga. Ang katawan mo ay ang sinaunang hurnong alkemya 3,000 taon na ang nakalipas. Ang hurnong Teiji Guang. Nang sumunod ay nagtagal ito sa piling ko ng 200 taon. Hindi ko inasahang may naiwang piraso ng kaluluwang sugatan dito. Namatay ka na. Namatay ako tapos muling nabuhay. Kung gayon, bakit mo ako tinawag dito?
Para makasama kitang magdusa. Tulungan mo akong magpino ng pildoras, maaari ba? Tutulungan kitang magpino ng pildoras. Wala kang ang espiritong lakas ngayon. Ano nang ipanggagapi mo sa pagpino? Sa bibig mo lang ba? Ang pildoras ng ugat na espiritual ng hinaharap. Hindi mo ba sinira na ang pormulang iyon? Nasa utak ko ang formula. Hinding-hindi ko yun nalimutan. Ang pildoras ng ugat na espiritual ng hinaharap. Ang pildoras ng ugat na espiritual ng hinaharap ay nangangailangan ng isang mahalagang panimula ng gamot. Halamang suling. Ngunit matagal nang naglaho ang halamang suling. Bukas, punta tayo sa pamilihan at tingnan. Talaga bang sa tingin mo ay kaya mo? Hindi ko naman sinasabing tiyak. Gumagawa lang ako ng mga bagay na tiyak ko. Engan. CJ. Kung tutuusin, wala rin namang ibang mapupuntahan ang hurnong alkemyang ito. Ngunit kung pasabugin mo ang hurno, huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan. Bakit mo hinahawakan ang ulo ng espiritu ng hurnong ito? Ang ibig sabihin ng may bahay. Ibabawas ang pera mo para sa pagkain ngayong buwan. Narito ang 5 batong espiritual. 5 batong espiritual. 2 batong espiritual ay sapat na para makabili ng 2 kilo ng magaspang na pagkain. Ang natitira ay sakto lang para pumunta tayo sa pamilihan ng mga espiritual na gamot sa silangang kalye at magmasid. Ang dami sigurong masasarap. Peke ang Hishiwu sa 3 pwesto sa kaliwa. Ang bunto ng lingzi sa kanan ay kalahati ng kinain ng mga uod. Sandali. Ang bagay na ito. Lolo, magkano po ang halamang ito? Ay, kapag hinukay mo iyan, tuyo na yan. Walang may gusto niyan, 1 batong espiritual na lang at pwede mo nang dalhin. Iyan ay halamang suling. Buhay pa ang halamang suling. 1 batong espiritual lang at nabili mo na. Sa buong buhay mo. Ito na ang pinakamasulit na bentahan na nagawa mo, di ba? Batang Panginoon, ano ang tinitingnan mo? Aling angkan ba ang dalagang nakaabong damit na yon? Parang hindi siya mula sa maringal na angkan. Mukhang siya ang di lehitimong anak ng pamilya Jiang. Sabi nila wala pa siyang espiritual na ugat. Sundan mo siya. Huwag masyadong lumapit. Huwag mong hayaang mapansin niya. Sa kalagayan mo, talagang hindi pwede. Kung walang apoy ng alkimya, hindi mo makokontrol ang init. Kung walang pormasyon ng pagtitipon ng espiritu, hindi ka makakapagluto ng tableta. Ginagamit mo ang kaluluwa mo kapalit ng espiritual na lakas para paandarin ang hurno ng tableta. Ayaw mo na bang mabuhay? Ang lakas ng kaluluwa ko ay nasa batayang antas ng yugto ng pagdaan sa tribulasyon. Ginagamit lang ito para gabayan ang karaniwang apoy. Sapat na ang init. Bantayan mo ang tamang init para sa akin. Talagang malas na malas ang espiritu ng hornong ito. Masyadong mababa ang init sa kaliwa. Iusog mo ng kaunti pa kanan. Sige na. Kumapit ka, huwag bibitiw. Tingnan mo, nagtagumpay ka na. Impossible. Gamit ang karaniwang apoy, mga latak ng gamot, at sirang hurno, nakagawa ka pa ng eliksir na nasa mataas na antas ng dilaw na uri. Mapapakinabangan pa. Iyan ang tawag nilang mapapakinabangan pa. Kapag nagkaroon ako ng tabletang panglikha ng espiritual na ugat, para na ring. Muli kong taglay ang espiritual na ugat na likha ng langit. Ang natitira na lang ay ang pagsasanay at paggawa ng mga tableta. Noong nakaraang buhay, nasa yugto na ako ng pagdaan sa tribulasyon.
Dapat sana'y nalampasan ko na ang tribulasyon at nakaakyat na sa mas mataas na antas. Ngayon, magsisimula na naman ako sa yugto ng pagpino ng ki. Isa na namang ikot. Pagtatag ng pundasyon, gintong eliksir, sanggol na kaluluwa, paghubog bilang Diyos, pagsasanib, at dakilang pag-akyat. Kung gayon, halika na. Tiisin mo muna, bumubuo pa lang ang daluyan ng espiritual na lakas. Unang antas ng paglilinang ng ki. Talagang nagawa mo. Ang walang silbi ay mamamatay na lang sa loob. Nakuha mo na ba ngayon ang 30 balde ng espiritual na tubig na ipinakuha sa'yo? Kung hindi mo matapos, huwag ka nang kakain. Anong nakakatawa, na baliw ka na ba? Hindi ako baliw. May iniisip lang akong isang bagay. Simula bukas, kayo na ang kumuha ng tubig ninyo. Sa mundong ito, ang paglilinang ay hindi puro pag-upo at pagninilay, kundi umaasa rin sa pagsasanay at sa tulong ng mga tableta. Ang mga tableta ay lalo ng mahalagang pantulong na pampaligtas buhay kapag tumatawid sa pagbasag ng antas. Sa sandaling babasagin ang antas. Kung walang tabletang pananggalang sa pagbasag ng antas. Sa magaan na kaso, malilihis ang lakas at mapapasok sa kapahamakan. At sa malubha, mawawasak ang buong pagsasanay mo. Ibig sabihin nito, ang mga tableta ay isang kailangang bagay sa daan ng paglilinang ng lahat. Sinumang may hawak sa mga tableta ay siyang may hawak sa ugat ng buhay ng paglilinang. Kaya noong nakaraang buhay, ang immortal na alyansang iyon, ginamit ang kung ano-anong paraan para itulak ako sa kamatayan. Para sila lang ang makapangibabaw sa lahat. Nag-iisang landas ng kultibasyon. Ngunit ngayon, dala ko ang alaala ko at narating ko rito. Sa katawan ni Jem Yunki 300 taon na ang nakalipas. Noon ay ako ang Dan Emperador. Sa buhay na ito, naaalala ko pa rin kung paano magpino ng mga tabletang gamot. Hindi ko kailanman hahayaang mapunta sa kamay ng immortal na alyansa. Gawin ng maayos ang ganitong matalinong panukala. Hindi ba kayo makahanap ng mas maayos tingnang tabla? 30 batong espiritu at butas pa ang telang ito. Isang batong espiritu at butas pa rin ang telang ito. Butas pa rin ang telang ito. At ang sulat mo ay pangit na pangit. Nakakalat na lang sa sulok. Bakit mo pa pinapansin ang tabla at tela? Tama. 30 batong espiritu. 30 batong espiritu. Sa kabila ng pader, ang pampalakas na tableta ng Wanyaw Lu ay 50 batong espiritu. Napakamura na nito, wala namang magiging problema. Subukan mo at malalaman mo. Anong kalidad ba ng pampalakas na tableta ito? Ang bilis ng pagbangon ng aking espiritual na lakas. Hindi bababa sa doble ng dati. Ang epekto ng antas ang palabas na dilaw na produkto ay 3 ulit mas mabuti kaysa sa nasa palengke. 3 ulit na mas mura ang presyo. Ay, mga kapatid, mga kasama. Aling hambog na dayo ang nag-agawan dito ng hanap buhay? Hindi mo ba alam ang mga tuntunin ng palengke? Ang kalye na ito ay sakop ng Wanyaw Lu. Kung gusto mong magbenta ng kung ano-ano, magbayad ka muna ng bayad sa proteksyon. 10 batong espiritu bawat isa. 10 batong espiritu bawat isa, 200 batong espiritu kada buwan. Hindi sa harap ng tarangkahan ng Wanyaw Lu ang pwesto ko. 30 batong espiritu bawat isa. 30 batong espiritu bawat isa, ang palengke ay pantanging lugar ng kalakalan. 1 batong espiritu bawat isa. Hindi na kailangan magbayad ng anumang bayad sa proteksyon. Ginawa mong marumi ang mga gamot ko. Hahaha. Bakit, nasaktan ang damdamin mo?
Isang batong espiritu bawat isa, hampas lupang bata. Isang batong espiritu bawat isa, hampas lupang bata. Isang batong espiritu bawat isa, mga may alam na, umalis na kayo agad. Isang batong espiritu bawat isa. Ikaw na kuya. Totoong may mga patakaran ang palengke. Ngunit ang sabi ay malayang kalakalan sa pampublikong lugar. Walang sinuman ang maaaring piliting maningil. Itinatag ng immortal na alyansa ang tuntuning ito. Dapat din itong sundin ng Wanyaolu. Ikaw ay mula sa Baikautang. Sa ilalim ko, ako ang namamahala sa Baikautang. Ang dalagang ito ay kasosyo ng Baikautang. Ang kanyang mga gamot ay sinuri at pinagtibay ng kalidad ng aming Baikautang. At ipinagbibili namin ng paunti-unti. Ang pagwasak sa pwesto niya ay parang pagdurog sa karatulan ng Baikautang. Kaya pala kaibigan ng Baikautang. Maling akala, maling akala. Kung ganoon, may lakad pa ako. Ang batang Panginoon ng Baikautang. Siya pa mismo ang lumabas para sa isang dalaga. Narinig kong napakahusay daw niya sa pagpino ng gamot. Hindi ako pumayag na makipagtulungan sa iyo. Hindi pa yon mabibilang. Ngunit ngayon, maaari mo na itong pag-isipan. Huwag kang umalis. Bukas sa oras ng Chen, sa gusali ng lasing na immortal na Tsa. Ilalatag ko sa iyo ang mga kondisyon. Kapag nasabi na, hindi na mababawi. Ang ikalawang palapag ng gusali ng lasing na immortal na Tsa, pribadong silid ng magarang uri. Pribadong silid. Uminom muna ng tsaa bago pumasok sa Dragon Well. Ang pinakamainam na dahon ng tsaa na gamit ng pinakamahusay na bahay tsaa sa lungsod ng Kangwu. Tungkol sa mahalagang usapan. Sige, at kung ganoon, diretsahan ko na. Ang paraan mo kahapon sa pagtukoy ng mga gamot sa palengke ay hindi gaya ng isang nag-aaral sa sarili. Una mong inihiwalay ang isang bungkos ng basurang sangkap. Pagkatapos ay eksaktong nakakita ka ng isang tangkay sa loob. Isang bagay na hindi makilala ng iba. Ang paraang iyon ay tinatawag na tatlong daliri sa pagtukoy ng gamot. Ito ay isang sinaunang teknik sa pagtukoy ng gamot na nawala na mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ano ang gusto mong sabihin? Gusto kong malaman ang inyong pinagmulan bilang guro. Wala akong guro. Nakabasa na ako ng ilang lumang aklat. Ako mismo ang nagsikap at naghasa nito. Talaga bang ayaw mong magnegosyo? Kung gayon, usap tayo tungkol sa negosyo. Ang Baikautang ang magbibigay ng daluyan ng mga sangkap ng gamot at ng mga tindahang pangbenta. Ikaw ang mamamahala sa paggawa ng mataas na uri ng mga tabletang panggamot. 50 at 50 ang hatsyan ng tubo. Bukod pa roon, maaari kitang bigyan ng isang formal na silid sa pagpilit ng gamot. Nasandaang ulit na mas mainam kaysa sa iyong dating silid na pangkawani. Mayroon akong 3 kondisyon. Una, ang formula ng tabletang panggamot ay aking pangunahing ari-arian. Mga tapos lamang ang ibibigay. Hindi ibibigay ang formula. Ikalawa, gagamitin ko ang inyong mga daluyan upang maipamahagi ang paninda sa buong lalawigan ng Kangwu. Hindi lamang sa lungsod ng Kangwu. Ikatlo, hindi kayo maaaring gumamit ng anumang paraan upang siyasatin ang aking pagkakakilanlan. Ang negosyo ay negosyo. Ang pribado ay mananatiling pribado. Ang mga daluyan sa lalawigan ng Kangwu ay mangangailangan ng panahon. Ngunit kaya kong gawin yon. Tungkol naman sa pagsisiyasat. Magkakatulad lang ang mahalaga sa ating dalawa. Wala nang kailangan pang gawin. Isang hamak at walang silbing babae. Ano ang karapatan niya para makalapit sa inyo, Rongheng?
Hindi masama, hindi masama. Ang kanyang tabletang pangtipo ng Qi ay talagang mas mahusay kaysa sa nasa Wanyaolo. At higit pa, mas mura pa. Nabubulok na sa sobrang abala ang loob ng pugon na ito. Gaano katagal ang bisa nito? Maaari bang tumawad? Kayo ay isang emperador ng Dan. Hindi naman kayo tindero rito. Ngayon ay isa na kayong pang-display na paninda, kaya huwag na kayong magsalita. Naiinis na ako. Dilaw na uri ng tabletang pangtipo ng Qi. Jen Yunqi, Ginang Zhao. Sino ka ba para matawag kang Ginang Zhao? Ikaw ay anak sa labas ng pamilya Jiang. Isang hamak na walang kahit isang ugat na espiritual. Araw-araw kang palaboy-palaboy sa labas. At lubos mong inilalagay sa hiya ang mukha ng pamilya Jiang. Pagkatapos kong matapos, kung wala namang nangyari. Pakiusap na bigyang daan muna ako. Nakapila pa ang mga panauhin sa likuran. Hindi ba yan ay labis na? Pagtanghal ng pananakit sa harap ng napakaraming tao. Maging ang Baikaw Tang ay tumayo na para sa dalagang ito. At nagginit-ngit pa rin si Zhao. Masakit ba ang mukha mo? Noong nakaraang buhay, nang gusto niya akong patayin. Ni hindi man lang ako kumurap. Ituring mo na lamang ang sampal na ito na kagat ng lamok. Huli na ako. Hindi na kailangan ang pagdating mo. Alam ko. Ngunit gusto ko pa ring makita ka. Sa susunod na may mahalaga, maaari kang magpadala ng tao upang hanapin ako sa Baikaw Tang. Hindi bilang kasosyo sa pagtutulungan, kundi bilang kaibigan. Talaga bang wala kang pakialam? May pakialam ako, ngunit hindi sa sampal na yon. Ang inaalala ko ay kung bakit siya naparito ng ganoon kabilis. Sino ang nagpadala ng balita sa kanya? Naghihinala kang may nagbubulgar ng lihim sa loob ng Baikaw Tang. At na nakapasok na sa ikatlong antas ng paglinang ng Qi. Ang pundasyon ng espiritual na ugat ng isinilang sa susunod na araw ay matatag na rin sa wakas. Mula unang antas hanggang ikatlong antas ng paglinang ng Qi, wala pang 10 araw. Ang kalidad ng tabletang para sa iyong ugat na espiritual na isinilang sa susunod na araw. Gaano ba ito katakot-takot? Maaari rin itong tawaging tabletang pampanumbalik ng ugat. Isang natatanging produkto na nagkukumpuni sa pinsala ng ugat na espiritual. Wala nang ikalawang manggagawa sa pamilihan ang makakagawa nito. Nilulunod mo ako sa sobrang galak. Hindi yata. Ay. Ikaw. Ano ang balak mo? Kapag uminom ka ng elixir, ayos ka na. Bilisan mo na ang alis. Sandali, ate. Ako si Baizu. Mula sa dakilang dagat ng Xuanhuang. Sa hirap ng pamilya ko, hindi na ako kayang buhayin ng aking mga magulang. Naparito ako sa lungsod ng Kangwu upang magpasyang mag-aral ng alchemy sa ilalim ng isang guro. Ngunit napakahina ng aking espiritual na ugat. Walang gustong tumanggap sa akin. Kaya pangbuhat na lang at hanap buhay ang kaya kong pasukin. Ano ang espiritual na ugat mo? Iyong uri na may 4 na ugat ay talagang mahina. Tunay ngang mababa ang 4 na ugat. Ano iyang laman ng supot mo? Kasama ang batayang formula ng elixir. Ikaw mismo ang nagbago niyan. Enan, mukhang mali ang dating paraan ng pagsulat kaya binago ko. Mula kaliwa hanggang kanan. Sabihin mo ang mga pangalan nila. Ang mga katangian at pangunahing bisa ng mga ito. Pulang ganoderma na may katangiang apoy. Nagpapainit sa yang at nagpapalakas ng enerhiya. Asul na lotus na may katangiang kahoy. Panglabas na sugat at pagpigil ng dugo at iba pa. Tama, lahat ay tama. Wow, hindi ko akalaing masikap ka pa pala. Ate, ako. Pwede ba akong sumama sa'yo? Kaya kong gawin ang kahit ano.
Paghahati ng kahoy at pag-igib ng tubig. Pagwawalis ay kaya ko rin. Kaya kong gawin ang kahit ano. Noon pa man ay parang ganyan na rin. Ngunit ang batang iyon na si Baizu. Napilit lang umabot sa sukdulan kaya siya umalis. Wala pang ang anak sa harap ko. Hindi ko kailangan ng pagtitistis mo ng kahoy at pag-igib ng tubig. Ang kailangan ko may ipagawa ko sa'yo. Ano yon, gagawin kong mabuti at pag-aralan. Guro. Hindi mo ba siya kinatatakutan na muli siyang? Sa pagkakataong ito. At tingnan natin. Si Jian Yuehua ay nasa ikasyam na antas ng Qi refining. Si Jian Yunqi ay walang espiritual na ugat. Haha. Ano na naman ang pakay niya? Akyatin ba niya at mananakit? Nabalitaan kong may pinapasok siyang negosyo sa labas kamakailan. Hindi ko rin alam kung saan niya hinugot ang kumpiyansa. Hahaha. Gusto mo bang ako na ang humarap para sa'yo? Kaya kong gumawa ng kaunting gulo. Manahimik ka na lang at manood. Mas mabuting si Yunqi na lang ang umakyat. Para hindi niya lagi maisip na may mga nagawa siya sa labas. At ayos na yon. Salingin natin ang katotohanan sa entablado ng laban. Magsimula na ang seremonya. Ah. Nang makita kong si Yuehua ay 17 taong gulang pa lamang ngayong taon. At nasa ikasyam na antas na ng Qi refining. Sa buong lungsod ng Kangwu, sa kaparehong edad niya ay wala nang makapapantay. Siya ang anak sa labas na walang espiritual na ugat. Ano pa ang ginagawa niya rito, naghahanap ba siya ng kahihiyan? Aminin mo na lang ang pagkatalo para hindi ka pa masaktan. Ako nga ay nasa ikapitong antas ng Qi refining. Kaya kitang talunin, ikaw na walang espiritual na ugat. Ipagkalat niyo na inaapi ko ang mahihina. Mas mabuting siya ang mapahiya roon. Para hindi na maging magulo ang buong araw. Akala mo ba ay malaki na ang nakuha mo at masasabing ayos na yon? Magsimula na tayo. Simulan. Nanghuli ka. Iyan ang tawag na husay. Hindi iyan nanghuli. Tapos na. Itutuloy pa ba? Aminado akong talo ako. Ang galaw na ito ay eksakto hanggang sa pinakamaliit na antas ng lakas espiritual. Hindi ito puro lakas, kundi kasanayan. Ang huling laban. Jian Yunqi laban kay Jiang Yuehua. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng agwat. Dumating na.
Umakyat na siya sa halos ika-6 na antas ng key refining. Impossible. Paanong magiging posible ang iyong apoy sa alkimya? Ay, noong ipinagkanulo mo ako sa nakaraang buhay, hindi ganyan nanginig ang kamay mo. Hindi simple ang babaeng ito. Yunki, maganda ang ipinakita mo ngayon. Muling susuriin ng angkan ang halaga mo. Maraming salamat sa mabuting hangarin ng punong angkan. Ngunit hindi ko na kailangan ang kanlungan ng angkan Jayang. Sa paligsahan ng angkan, kahanga-hanga ang ipinakita mo, Jayang Yunki. Bilang kasapi ng angkan Jayang, nararapat kang maglingkod para sa angkan. Nga, si Yunki noon ay walang silbi. Ngunit hindi na may kakayahan ka na ngayon. Hindi ka naman pababayaan ng angkan. Ang pagtrato sa iyo ni Ginang Zhao. Naalala ko ng malinaw. Ito ang eksklusibong kasunduang pinirmahan ko sa Baikautang. May bisa na ito mula ng matatakan. Walang karapatan ang angkan Jayang na pakialaman ang aking negosyo. Nais mo bang humiwalay sa angkan? Hindi ito paghihiwalay. Ito ay pagsasarili. Ako pa rin ay kasapi ng angkan Jayang. Ngunit ang sarili kong negosyo, ako ang magpapasya. Huwag kang magsisi. Hindi ako kailanman nagsisisi. Kakatwa, napakalalim na ng gabi. Bakit may ilaw pa sa silid ng alkimya? Pribadong silid sa itaas. Pribadong silid sa ikalawang palapag ng silid ng alkimya ng Baikautang. Narito na. Ito ang siyam na siklong hurno na minana ng angkan Rong. Isa ito sa pinakamahuhusay na hurno ng alkimya sa estado ng Kangwu. Bakit? Dahil karapat-dapat ka. Hindi dapat mailibing ang iyong sining sa alkimya sa isang pangkaraniwang hurno. Nais kong makita kung hanggang saan ka aabot. Naitala ko na. Alam mo ba? Noong una kitang makita na gumagawa ng mga tabletang alkimiko. Alam ko ng balang araw, iyon na ang hurnong ito. Binibigyan mo ako ng napakahalagang bagay na ito. Hindi ka ba natatakot na tumakas ako? Kung tatakbo ka sana, matagal ka nang tumakbo. Kung mananatili ka rito, ibig sabihin ay may mas dakila ka pang mitiin. Ibinibigay ko sa iyo ang siyam na siklong hurno. Hindi lang dahil sa negosyo. Sa'yo. Nakita ko ang sukdulang posibilidad ng landas ng alkimya. Mas nagpapaigting ito ng damdamin ko kaysa sa anumang negosyo. Baliw ka. Hahaha. Ikaw rin. Hiyas na pantawag ng mensahe.
Isang walang silbing anak sa laylayan. Bakit? Bakit nga ba? Lahat ay umiikot sa kanya. Hindi ko siya hahayaang makaligtas ng madali. Binibining Jiang, napakalalim na ng gabi. Ano ang maipaglilingkod ko? Mag-ulat ako ng isang bagay sa immortal na alyansa. May lumitaw na henyo sa alkimya sa lungsod ng Kangwu. Hindi karaniwang taglay ng antas na ito ang kanyang sining sa alkimya. Henyo sa alkimya. Kawili-wili, ilarawan mo pa. Ang pangalan niya ay Jiang Yunqi. Hindi masama ang hornong ito, ha? Matatag ang apoy. Pantay ang init. 100 ulit na mas mahusay kaysa sa dating basurang bakal na yon. Hiniram lang. Kailangang isauli. Ibabalik ko ito sa'yo. Kaya mo bang magparaya? Yunqi. Tabletang sumain ng Yunqi Dan. Ang tabletang sumain na ito ay talagang gaya ng sinasabi sa alamat, opisyal ng ibinebenta. Opisyal ng ibinebenta. Iyan ang tatak ng Yunqi Dan. Kahit gaano kamahal, kailangan pa ring bilhin. Ay, bilisan nyo, bilisan nyo. Naghihintay pa ang lolo ko. Ito ang tabletang sumay. Yaong nakakagamot sa pinsala ng espiritual na ugat. Tama, isa itong natatanging formula. Sa buong Kangwu, iisa lamang ito. Ito ang bisa ng tabletang sumay. Bawat tabletang sumay ay nagkakahalaga ng 100 espiritong bato. Unang batch, 100 piraso. Naubos sa loob ng isang shichen. Hindi ba medyo masyadong konserbatibo ang presyo mo? Natatanging formula ng gamot para sa pinsala sa espiritual na ugat. Kung makukuha natin ang formulang ito, hindi madaling kalabanin si Jiang Yunqi. Nasa likod niya ang Baikautang. Ile, Baikautang. Kahit gaano pa siya kagaling, isa lang siyang maliit na baguhan sa key refining. Ako mismo ang pupunta at kakausapin siya. Baidantang, Baikautang. Panginoon ng Wanyaolo. Sabihin mong lumabas si Jiang Yunqi at may sasabihin ang Panginoon ng Wanyaolo. Bata pa si Miss Jiang. Maganda rin naman ang takbo ng negosyo niya. Pero siya lang ang kumakamkam ng lahat ng kita. Maubusan ka rin sa huli. Sadya akong dumalaw, Panginoon ng gamot. Hindi ko alam kung anong maipaglilingkod ko. Magbibigay ako ng 5,000 espiritong bato kapalit ng formula ng iyong tabletang sumay. Ano sa tingin mo? Hindi ibinebenta. Miss Jiang, sa negosyo, dapat marunong kang tumigil habang panalo ka pa. Panginoon ng gamot. May mungkahi ako para sa inyo. Sa halip na pag-aksayahan ng isip ang formula ko, mas mabuti pang bumalik ka at ayusin ng maigi ang Wanyaolo. Magsisisi ka rin. Ikaw ang magsisisi. Ang formulang matagal nang nawawala. May punto. Sa pag-aaral ng mga sangkap na gamot, ang pulang lingzi ay may katangiang apoy. Nakapagbabalik ng yang at nakakadagdag ng ki. Ang biluohwa ay may katangiang kahoy. Ang hanjingkao na may katangiang yelo ay nakapapawi ng init. Tama ang lahat ng ito, bata. Hindi masama ang talas ng iyong alaala. Pero tandaan mo, ang mga sangkap na gamot ay unang hakbang lamang. Ang gamot ay para ipainom sa tao. Kailangan mo munang maunawaan ang tao. Bago ka makapaghurno ng mahusay na gamot. Paano ko ba mauunawaan ang tao? Malalaman mo rin yan balang araw. Pakiusap, iligtas niyo ang anak ko.
Ubo. Nawala na ang cultivation niya sa tribulation crossing stage. Gaano nakatagal siyang ganito? Mula nang ipanganak siya, sabi ng doktor ay hindi raw siya tatagal ng 1 buwan. Pasok ka. Ano ang nakita niya? Ano ang iniisip mo? Iniisip ko kung maaari bang hindi lang pagbebenta ng gamot ang gawin ko. Gusto kong magtayo ng isang sistema ng serbisyo sa alchemy. Ang batayang serbisyo ay pagbebenta ng gamot. Ang mas mataas na serbisyo ay paggawa ng gamot ayon sa individual na pangangatawan. Ang espesyal na serbisyo ay one-on-one na paggabay sa alchemy. Ang pangunahing serbisyo ay pagsagip ng buhay. Pagsagip ng buhay. Ibig mong sabihin, sistema ng membership. Ang anyo ng membership. Pero ayokong ipahayag iyon ngayon. Kailangan pa ng panahon. Kung naisa katuparan ang planong ito, ikaw na ang magiging sentro ng alchemy ng Kangwu. Ang Dandao Institute ng Immortal na Alyansa ay gustong makipagtulungan sa iyo. Siya sa atin ang pinagmula ng formula ni Jiang Yunqi. Bakit ito sinisiyasat? Ang alhimya niya ay hindi bagay sa antas ng mundong ito. Kailangan nating malaman kung kanino siya nagmula at nag-aral. Panginoon ng Yaolo, hindi ka pababayaan ng immortal na alyansa. Kung talagang may lihim siya. Ha. Kung gayon, lalo pang mainam ang ating pagtutulungan. Subukan nating alamin ang lalim niya. Ano ang nangyari? Nagwawala na ang Wanyaolo. Walang makatatanggap sa presyong iyan. Binabalak ng Wanyaolo na putulin ang supply namin ng mga sangkap na gamot. Direkta nilang ibinababa ang presyo ng pagbili. Hindi mangangahas ibenta sa amin ng maliliit na magsasakang gamot. Hayaan niyo sila. Hayaan niyong ipagpatuloy pa nila ang ganoong pagbagsak ng presyo. 3 araw. Sa loob ng buong pamilihan, sila na ang makokontrol sa lahat ng sangkap na gamot. Baizu, sumama ka sa akin. Magkano ang mga halamang gamot niyo? Si Jiang, Panginoon ng Yunqi Danfang. Nais kong makipagpirma sa inyo ng pangmatagalang kasunduan. Ang alok kong presyo ay mas mataas ng 20% kaysa sa Wanyaolo. Ngunit sabi ng Wanyaolo, kaya raw nilang tiyaking palagi kayong may maaasahang pagkakakitaan. Ngunit napakalaki ng impluensya ng Wanyaolo. Hindi kami nangangahas na kalabanin sila. Tingnan mabuti ang paunang bayad. Kasama rito ang karapatang magtakda ng presyo at ang buong pagbili ng mga produkto. Kung putulin ng Wanyaolo ang inyong daan, ako ang mananagot. Panginoong Jiang. Ang aming Panginoon sa tindahan ay mayroon ng 3 maliliit na magsasakang gamot. Matagal na silang nakapirma ng pangmatagalang kasunduan sa Yunqi Danfang. At mas mataas pa ng 20% ang presyo kaysa sa amin. Maliit na gulo lang yan. Ano ang silbi ng 3 maliliit na magsasakang gamot? Tatlo o 5 tindahan lang. Hindi siya bumibili ng mga sangkap. Gumagawa siya ng sarili niyang kadena ng supply. Hindi simple ang pagkakataong ito. Mukhang nagbalik na ang emperador ng alchemy.
Ang mga tao ng Dandao Yuan. Bakit sila napadpad sa lungsod ng Kangwu? Sa atas ng Alchemist Pavilion ng Immortal na Alyansa, kami ay naglilibot upang siyasatin ang alchemy sa bawat lupain. Narinig naming may sumibol na bagong henyo sa alchemy sa lungsod ng Kangwu. Kaya kami ay sinadya pang pumarito upang magsagawa ng isang regular na pagsusuri. Sinasabi mang regular na pagsusuri. Sa totoo lamang, ikaw ang tunay na pakay. Matagal ka nang nakatala sa talaan ng Alchemist Pavilion ng Immortal na Alyansa. Sa pagkakataong ito, hayagan kang sinusubok nila. Kung pagsubok ang nais nila, pagsubok din ang ihahain natin. Iminungkahi nila na magsagawa tayo ng isang hayagang tunggalian sa alchemy. Kung gayon, tunggalian sa alchemy na nga. Binibining Jiang, hindi namin nais na gipitin ka. Isang patas na paligsahan lamang sa kapwa alkemista. Nag-aaral lang tayo sa isa't isa. Kung gayon, linawin na natin. Ano ang dapat itanghal at paano ito itatanghal? Gumawa tayo ng isang tabletang swanpin. Kung sino ang mas mataas ang kalidad, siya ang mananalo. Sang-ayon ako sa mungkahing ito. Elder Yun, tiyak ba kayo? Jiang Yunqi, hindi ka dapat lumaban. Ibig sabihin ay inaamin mong may depekto ang iyong alchemy. Kung sasabak ka sa labanan, mabuting paghandaan mo ang pagbubunyag. CJ. Sasagot ako sa hamon. Kung gayon, magkita tayo sa Danshije sa loob ng 3 araw sa bulwagan ng paligsahan. Batang ito, alam mo ba ang kahulugan niyan? Alam ko. Ngunit hindi ko yon ibubunyag. Mas lalo lamang silang maghihinala. Hanggang sa takdang oras. Ang tabletang nilinang sa loob ng isang sindi ng insenso ay ang tabletang swanpin na nagtitipon ng diwa. Kung mas mataas ang kalidad, mas magwawagi. Magbigay daan kayo. Pinipigil niya ito. Ang kanyang pamamaraan ng kamay. Hindi lamang sa antas na ito. Ang teknik na ito. Nakita ko na ito noon sa isang lumang alchemy scroll na minana ng angkan ng Rong. Itigil. At ang punong alkemista sa gitnang edad ng templo ng Dan ay si Jiang Yunqi. Nanalo si Jiang Yunqi. Kayang-kaya ni Miss Jiang na manalo ng walang kahirap-hirap. Ang teknik na ito. Nakakita na ako nito noon sa naiwang tomo ng paraan ng alchemy ng angkan ng Rong. Ano ka ba talaga? Isang malayang nag-aral na kultibador. Wala nang iba pa. Naipadala na ng pinuno ng alyansa sa estado ng Kangwu ang ulat ng pagsisiyasat. Ang antas ng alchemy ni Jiang Yunqi ay nasa antas ng dakilang alkemista. Sa ngayon ay wala pang ebidensyang tuwirang may kinalaman sa alchemy emperor. Antas ng dakilang alkemista. Sa ngayon ay wala pang ebidensya. Hindi ibig sabihin yan na walang problema. Magpatuloy sa pagmamasid. Opo. Estado ng Kangwu. May ibig sabihin yon. Ano pa nga ba ang ginagawa ni Yao Feifan? Hahaha. Ginoong Rong. Matagal na akong humahanga sa inyo. Tapat na magsalita ang Panginoon ng tindahan ng gamot. Narito ako upang makita ang Panginoon ng Jiang Clan. May isang usaping nais kong pag-usapan.
Panginoon ng Giant Clan, mayroon akong isang mungkahi. Nais ng ba ikaw tang na maging channel ng distribusyon ng tabletang panggamot ni Yunki? Hatiin ang tubo sa 7 bahagi para sa iyo at 3 bahagi para sa akin. Ang Wanyaolu ay may 37 sangay na tindahan sa lungsod ng Kangwu. At mahigit 50 kasosyong tindahan ng gamot pa sa 3 kalapit na lungsod. Napakalawak ng network ng bentahan na yan. Panginoon ng Giant Clan, pag-isipan mo ng mabuti. Panginoon ng tindahan ng gamot, tinanggap ko ang iyong kabutihang loob. Ngunit ang usaping ito, pag-isipan ko ng 3 araw. Siyempre. Sa loob ng 3 araw ay hihintayin ko ang sagot ng Panginoon ng Giant Clan. Kung hindi siya sumagot pagkalipas ng 3 araw, gagamit ako ng ibang paraan. Ang mga paraan ng panlilinlang ng Wanyaolu noon pa man ay sabi ng Panginoon ng tindahan, hindi pa dumating ang tamang pagkakataon. Hindi pa dumarating ang tamang pagkakataon. Hindi ako marunong magbilang ng utang. Bakit hindi ka sumasagot? Napakakaakit-akit ng mga kanal ng Wanyaolu. Hindi dahil sa panahon. Kung gayon ay masyadong malapit na ang Wanyaolu at ang Immortal Alliance. Kapag masyado akong naglantad ngayon, hindi ito magandang bagay. Mas mabuti pang hintayin mong tumatag muna ang lahat. Magpatuloy sa lihim na paglinang sa Baikaw-tang. Sa pagitan nating dalawa, patas at makatuwiran. Kahit patas naman. Kusang magbigay pa ako ng mas malaking tubo, ayaw mo pa rin. Makatarungan sa pagitan nating dalawa. Isang bahagi pa, hindi ko tatanggapin. Talagang palaisipan ka. Pakiramdam ko, hindi ito ang unang pagkakataon na nabuhay ka sa mundong ito. Mukhang marami ka nang naiisip, Ginoong Rong. Isa lang akong karaniwang tao. Karaniwang tao ba? Sa mga nagdaang ilang buwan, ang negosyo ng tabletang gamot ng Yunki Danfang ay umuusbong ng napakabilis. Ngunit gaano karaming mapagkukunan ang kinuha niya mula sa angkan, sino ang nagbilang? Tama, mula sa mga sangkap ng gamot hanggang sa mga kalderong alchemy, lahat ay mula sa angkan. Hindi pwedeng sayangin ng ganoon na lang ang mga mapagkukunan ng angkan. Iminumungkahi ko. Bawiin ang lahat ng karapatan ni Jiang Yunki sa angkan ng Jiang. Kasama ang alchemy hall na iniwan ng kanyang ina. Yeah. Bagamat ang alchemy hall na yon ay dot ng ina ni Yunki, wala rin naman itong naidulot na pakinabang sa angkan sa mga nagdaang taon. Narito siya. May ilang bagay akong kailangang sabihin sa'yo. Narinig kong kukunin na raw ng madrasta ko ang mga gamit ko. Ikaw, isang anak sa labas. Kumakain sa angkan ng Jiang at nakasuot ng angkan ng Jiang. Ngayong umunlad ka na. Gusto mo nang linisin ang ugnayan. Maganda ang sinabi ng madrasta. Sino ba ang akala mong kinukuha at sinusunggaban ko? Ikaw. 15 taon na ako sa pamilya Jiang. Ang kinakain ko ay tira-tirang kanin at ulam. Ang suot ko ay lumang damit ng mga utusan. Bawat halamang gamot na ginagamit ko ay mga basurang ako mismo ang binili sa pamilihan. Ikaw, isang dalagang balang araw ay ikakasal at lilisan din. Bakit mo inaangkin ang mga gamit sa bahay? Bakit sobrang nagmamadali ang pangunahing asawa na palayasin ako? Natatakot ba kayong mapunta sa akin ng mana? Nasaan ang kasulatan ng lupa mo? Ano ang pinanghahawakan mo para sabihin sa'yo iyan? Iniwan ito sa akin ng aking ina. May opisyal na selyong nakatala sa tanggapan ng county. Gusto ba niyong suriin, pangunahing asawa? Hindi maaari, hindi maaari. Talagang sulat kamay ito ng ina ni Yunki. Paalam. Huwag kang magmalaki. Akala mo ba kapag may kasulatan ka ng lupa ay dakila ka na? Maghihintay ka at makikita mo.
May espiritual na enerhiya rito. Ina. Kaya pala hindi lang ang lupang ito ang iniwan mo sa akin. Gagamitin mo ang espiritual na ugat na ito para makalusot sa antas. Bagaman manipis ang espiritual na ugat na ito, sapat ito para makalusot ako sa ika-9 na antas ng pagpipino ng Ki. Huwag masyadong mag-ingay. Baka mapansin ng mga tao ng pamilya Jiang. Huwag kang mag-alala, alam ko ang aking sukat. Malapit na, tiis muna sandali. Nagtagumpay ako. Hindi masama ang ika-9 na antas ng pagpipino ng Ki. Pero malayo pa sa pagbuo ng pundasyon. Bago ang susunod na taunang pagtitipon ng 100 na tableta. Kailangan kong makabuo ng pundasyon. Kung gusto mong makamit ang lakas, basta mapapatalo mo siya. Handa akong magbayad ng anumang kapalit. Mabuti, sa estado ng Chanshu ka pumunta. Sa estado ng Kangwu gaganapin ang 10 taong pagtitipon ng 100 na tableta. Magtitipon ang lahat ng alkemista sa buong estado ng Kangwu. Maglalaban sa sining ng alchemy. At magpapalitan ng mga tableta ng gamot. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sumikat. Sa galing mo, hindi mahirap makuha ang pwesto sa paligsahan ng estado ng Kangwu. Pero ang final sa estado ng Chanshu. Ang estado ng Kangwu ay simula pa lamang. Pupunta ako sa final sa estado ng Chanshu. Alam kong iyan ang sasabihin mo. Yunki, may gusto akong sabihin sa'yo. Ang pinakatamang pamumuhunan na nagawa ko sa buhay na ito ay noong ikaw ay tinatawag pa na basura at itinaya kita. Pero ngayon, hindi lang negosyo ang dahilan ng mga salitang ito. Jen Yunki, gusto kita. Hindi dahil mahusay ka sa paglimas ng tableta. Hindi rin dahil kumikita ka. Kundi dahil ikaw ay ikaw. Ginoong Rong, sa ngayon wala akong isip para isaalang-alang iyan. Alam ko, may mas dakila kang mitiin. Ang pagtitipon ng 100 na tableta. Gusto kong malaman ng lahat na malapit nang maitatag ang Danfang ni Yunki. Iyan ang iyong pangako. CJ. Ang aking pangako. Tatlong taon na. Mas mabuti pang huwag ka nang bumalik. Ang unang produkto ay tabletang pangtipon ng Ki. Ang abot kayang bersyon ay para sa mga malayang kultibador. Ang ikalawang produkto ay ang pinahusay na tabletang Sumai. 30% ang mas mabisa kaysa dati. Ang ikatlong produkto ay tabletang pampakalma ng puso. Eksklusibong produkto. Pantulong na tableta para gamutin ang paglihis ng Ki at pagpasok sa demonyo. Walang ganyan sa pamilihan. 3 produkto na sumasaklaw sa iba-ibang merkado. Talagang kahanga-hanga. Kay galing ni Guro. 3 uri ng elixir. 3 antas ng pagpoposisyon sa merkado. Narinig ko na si Jiang Yunki ang nagbukas niyan. Noong huli siyang sumali sa malaking paligsahan ng kanilang angkan. Talagang sinwerte siya at nakasabay sa malakas na hangin. Bukod sa 3 uri ng elixir, may eksklusibong produkto pa sila. Kailangan pang pumila para makabili. Tara na, kapag nahuli tayo, wala na tayong makukuha. Sa unang araw ng pagbubukas ng tindahan ng elixir ni Yunki, nasungkit na nila ang 30% ng aming mga kliyente. Isang maliit na tindahang bagong bukas pa lamang. Tapos agawan pa ako ng hanap buhay. May isa pang ang usapin ang punong-punong. Sabihin mo, nagpadala ang Danshije ng isang liham. Sinasabing para kay Jiang Yunki. Pero sa sobre nakasulat ang Master Alchemist. Hindi inaasahan, sumulat pa sa kanya si Elder Yon. Taunang pagtitipon ng pagsusuri ng Alchemist Pavilion. Ang pagpupulong sa pagsusuri na iyan ang pinakamataas na dakilang pagtitipon sa daigdig ng alchemy. Sino ba naman ang ganoon kabata? Si Jiang Yunki na tagalungsod ng Kangwu. Ang paanyayang personal na isinulat ni Elder Yon.
Isang bata pa lamang na nasa yugto ng key refining ay naglakas loob pang pumunta sa ganitong lugar. Si Liu Ruyan, ang punong alchemist ng Danding Sect. Narinig kong may lumitaw na henyo sa alchemy sa Kangwu. Hayaan niyong makita ko nga kung gaano siya kagaling. Si Jiang Yunqi, tama ba? Ang anak sa labas ng pamilyang Jiang sa lungsod ng Kangwu. Yugto ng paglinang ng Qi. Sa loob lang ng kalahating taon, nagbukas na siya ng tindahan ng eliksir. At nakarating pa siya sa pagpupulong sa pagsusuri ng Alchemist Pavilion. Kung makararating siya o hindi, si Elder Yun ang nagpasya. Kung may pagtutol si Punong Liu, maaari kayong magtanong kay Elder Yun. Ikaw, bakit kayo nakatayo lang dyan? Magsisimula na ang pagpupulong sa pagsusuri. Mamaya, ipapakita natin sa kanya ang leksyon. Ang pagpupulong sa pagsusuri ngayong taon. Bukod sa karaniwang palitan, may isa pang gawain. Lahat ng alchemist na kalahok ay magpipino ng isang hurno ng pamantayang eliksir. Para ikumpara ang kalidad. Ang pamantayang eliksir ay ang tabletang nagpapalusog ng diwa. Limitado sa kalahating oras. Ang mas mataas ang kalidad ang siyang panalo. Magsimula. May ginawang pandaraya siya sa mga sangkap. Bakit hindi mo siya ibinulgar? Hindi na kailangan pang ibulgar siya. Hindi mababago ng mga pakana niya ang resulta. Tunay ngang karapat-dapat kang tawaging Punong Liu. Nahipo mo na ang hangganan ng Earth Grade. Humph, batang iyan, makikipagsabayan ka pa sa akin. Isang huling usok ng insenso. Oras na, itigil na. Mababang antas ng Earth Grade. Napakaganda ng kalidad. Ito ang tugatog ng Earth Grade. Hindi maaari ito. Ang iyong alchemy ay malayong higit sa dapat na antas ng iyong kultibasyon at edad. Sa loob ng 200 taon, nakakita na ako ng di mabilang na mga henyo. Ngunit ang tulad mo, ikaw ang pangalawa. Ang pangalawa sino ang nauna? Ito ang natatanging paanyaya para sa pagtitipon ng 100 na eliksir. Hindi bilang alchemist ng Kangwu, kundi bilang bagong bituin sa landas ng alchemy. Direktang sasali sa huling paligsahan ng estado ng Chanshu. Elder Yun, hindi ko po maunawaan. Bakit niyo ako tinutulungan? Dahil nais kong makita. Kung hanggang saan ka makararating. 300 taon na ang nakalipas, may nakita akong isang tao. Ang kanyang sining sa alchemy ay tila malayang lumilipad sa kalangitan. Hindi nakakulong sa iisang hulma. Sabi ng lahat na baliw siya. Pero ang mga eliksir na kanyang ginawa, hanggang ngayon walang makalalamang. Anak, ayoko nang usisain ang iyong lihim. Gusto ko lamang makita na hindi mapuputol ang landas ng Dandao. Elder Yun, hindi kita bibigyan. Ang taong tinutukoy ni Elder Yun ay ang dati mong buhay, hindi ba? Tara na. Dapat handa na ang lahat. Kumusta na? Ano ang sinabi sa iyo ni Elder Yun? Ang pahintulot sa pagpasok sa huling paligsahan ng estado ng Chanshu. Ito ang bagong tanda para sa mga baguhang alkemista. Direkta mo nang nakuha ang karapatang lumahok sa huling paligsahan ng estado ng Chanshu. Guro, napakaraming espiritong halamang gamot dito. Higit pa kaysa alinmang lugar na nakita ko. Magsisimula ang baidan na pagtitipon sa susunod na taon. Samantalahin natin ang pagkakataon at mag-ipon pa ng bihirang mga sangkap na gamot. Umalis na tayo. Maraming salamat sa pagliligtas sa buhay ng tao ng aming angkan. Maliit na kagandahang loob lamang.
Hindi na kailangan ng formalidad. Ang utang na loob sa pagliligtas sa aking buhay ay walang maibabalik na katumbas. Ito ang binhing panggamot na ipinamana ng aming ninuno. Tanggapin niyo ito. Ito ang binhi ng Xuling Grass. Halos maubos at mapuksa na ito. Napakahalaga nito. Iniligtas ninyo ang buhay ng mga tao ng aming angkan. Ano ba naman ang halaga ng munting bagay na ito? Pakiusap, tanggapin niyo ito. Kung ganoon, maraming salamat. Ha ha ha. Sandali. May sitwasyon. Mayroon doon na bagay. Malapit nang mahinog ang espiritong halamang gamot na may habang 10,000 taon. Espiritong halamang gamot na may habang 10,000 taon. Ngunit teritoryo rin iyon ng mga halimaw. May mga taong lihim ding nagmamatsyag sa atin. Sino iyan? Mga tao ng immortal na alyansa. O may iba pa? Nasa lambak ng mga halamang gamot ang pakay. Tila may hinahanap sila. Sa takdang sandali, ililihis ko siya papasok sa lupain ng pulang kaliskis na hayop. Ikaw naman, umikot ka mula sa kabila. Guro, huwag kayong mag-alala. Nauunawaan ko na. Pagsadlak sa sariling kapahamakan. Yee! At ang tiktik na yon, lupain ng mga halimaw. Pumasok siya ng kusa. Talagang walang awa ka. Natutukan ka na ng mga tao ng Yunki Immortal Alliance. Alam ko. Mula nang ginamit ko ang teknik na yon sa paligsahan ng sining ng Dandao. Hindi ko na ito maitatago pa. Yunke. May isang utos ang angkan ng Rong. Kapag muling nagpakita ang anino ng Dan Emperor, ang angkan ng Rong ay dapat magbuhos ng buong lakas upang siya ay tulungan. Nauunawaan mo ba ang kahulugan ng utos na ito ng angkan? Marami ka nang nalalaman. Hindi man marami pero sapat na. Hindi mahalaga kung sino ka. Hindi mahalaga kung saan ka nagmula, sinabi ko na noon. Wala akong pakialam. Alam ko na ang mga tao ng angkan ng Rong na naghintay ng 300 taon. Ay nakatagpo na ako ng ganoon. Hindi ako ang taong iyon. Ngunit tunay na mayroon akong ilang alaala mula sa dati kong buhay. Sapat na ang mga alaala ng dati kong buhay. Hindi mahalaga kung sino ka. Hindi mahalaga kung saan ka nagmula. Sinabi ko na wala akong pakialam. Hindi ka ba natatakot? Takot saan ba ikaw ay isang taong may itinatagong lihim? Yunki, kailanman ay hindi ako humusga ng tao batay sa pinagmulan. Ang tinitignan ko ay ang mga gawa mo. 300 taon na ang nakalipas. Ang ninuno ng angkan ng Rong ay may isang pangako na inutang sa isang tao. 300 taon ang lumipas. Ako ang magbabayad para rito para sa kanya. Kaya hindi mahalaga kung ikaw man ang kanyang muling pagkakatawang tao. Nasa panig mo ako. Umuwi na tayo, may kailangan pa tayong gawin. Ipagpapatuloy ang pamana ng angkan. Angkan. Ano yon? Nakipagisa ang Wanyaw Law sa 3 pang samahang pangkalakalan. Na ginawang dahilan ang pagputol ng supply ng mga halamang gamot. Upang simulan ang paglusob sa negosyo laban sa Baikaw Tang. Tuluyang naputol ang lahat ng supply namin ng mga halamang gamot. Ano? Narito na sila. Punong Jayang. Ang pangyayaring ito ay malamang na dahil sa inyo. Ama, walang kinalaman sa kanya ito. Sarili kong pasa ito. Ay, alam ko. Ngunit ngayon ay hindi panahon para usisain pa yan. Hindi tatagal ng 3 araw ang Baikaw Tang. 3 araw. Sapat na. Sinabi mong nasa panig mo ako ngayon. Ako naman ang nasa panig mo. Ang 4 na lugar na ito ay dati kong mga pok ng pakikipagtulungan ng maliliit na magsasakang gamot. Gusto mong lampasan ang pagharang ng 4 na malalaking samahang pangkalakalan. Ang pinutol nila ay
ang regular na daluyan ng supply ng Baikaw-tang. Ngunit ang mga maliliit na magsasakang gamot na ito ay wala sa kanilang sistema. Naipadala na ang lahat ng liham ng guro upang maihatid nila ang mga halamang gamot dito sa loob ng 3 araw. Tuluyan nang naputol ang supply ng halamang gamot ng pamilya Rong. Pinakamatagal na ang 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw, mapapasa atin na si Jang Yunki. Ngunit, narinig kong may supply din si Jang Yunki sa labas ng lungsod. Ilang maliliit na magsasakang gamot. Gaano karami ba ang maibibigay nila? Huwag kang mag-alala ng labis. 47 na pamilya ng magsasakang gamot. Mahigit 300 bihirang espiritual na halamang gamot. Sapat na ito para magamit ng Baikaw-tang ng ilang panahon. Nalutas na ang problema sa mga halamang gamot. Ngunit depensa pa lamang ito. Kailangan pa rin nating gumanti. Sino ang nagsabing depensa ang gagawin ko? Ibig mong sabihin, ito ang bagong likha kong pangpreserbang tableta. Ipahid ito sa ibabaw ng mga halamang gamot. Mapapahaba nito ng 3 ulit ang panahon ng pag-iimbak ng mga halamang gamot. 3 ulit na tagal ng imbakan, ibig sabihin nito ay tinatambakan nila ng mga halamang gamot. Gusto nilang hintayin na hindi na makabangon ang Baikaw-tang bago nila ibenta ng mahal. Ngunit kapag may pangpreserbang tableta, maaari akong mag-ipon ng maaga. Maghihintay ako hanggang bumagsak sa pinakababaang presyo bago ko ilabas. Magandang galaw, tinamaan ang pinakaugat ng problema. Panginoon, ng Wanyaw Low, sa nakalipas na kalahating buwan bumagsak ng 30% ang presyo ng mga halamang gamot. Lahat ng inipon naming paninda ay nakatambak na sa amin ngayon. Jang Yunki. May isa pa. Ang paraan ng pagpreserba ng mga halamang gamot ng Baikaw-tang ay mas mahusay kaysa sa atin ng malayo. Ang kasalukuyan nilang inventaryo ay sapat na para sa kalahating taon. Pumunta kayo at maghanda ng isang mabigat na handog. Ano ang pakain ninyo, Panginoon ng Wanyaw Low? Noon ako ay nagbulag-bulagan at hindi ko nakita ang inyong galing. Naging bastos ako sa inyo. Naparito ako ngayon upang humingi ng tawad. Handang magsilbing daan ng pamamahagi ninyo ang Wanyaw Low. At ang lahat ng kondisyon kayo ang magtatakda. Marunong ka palang sumabay sa agos, Panginoon ng Wanyaw Low. Pwede ang pamamahagi. Ngunit may isa akong kondisyon. Sabihin niyo, lahat ng alkemista ng Wanyaw Low ay dapat magtungo sa Danfang ni Yunki para sa pagsasanay. Kasunduan. Pagpupulong ng 100 na dan. Tingnan mo siya pala yon. Isang dalagang nasa yugto ng key refining. Bakit siya pwedeng direktang sumali sa paunang pagpili? Narinig ko na ang personal na paanyaya ay mula mismo kay Elder yon. Siguradong may padrino. Ang preselection ay sa elimination system. Sa 30 kalahok, 10 ang usad sa semifinals. 1 oras lang ang takda. Sinisimulan na ang paglinang ng sumaipil. Porma lang. Huwag na kayong magpanggap. Ipakita niyo sa kanila kung ano ang tunay na pill art. Hindi kailangang magmadali. Oras na, itigil na. Ang kalidad nito ay higit na lampas sa dapat na antas ng sumaipil. Sa magaan at payak na paraan. Isa na namang pagdurog. Lumabas na ba ang listahan ng katunggali sa semifinals? Lumabas na. Ang katunggali mo sa semifinals ay ang Dandao Academy ng Immortal na Alyansa, ang personal na disipulo ni Liu Ruyan mula sa Danding Sect. Ang personal na disipulo ni Liu Ruyan ng Danding Sect. Liu Ruyan. Narinig ko na gumamit siya ng pill art na antas ipinagbabawal. Sa laban, mag-ingat ka. Pill art na antas ipinagbabawal. Kung gayon, lalo kang dapat mag-ingat. Ang henyo ng alkemista ng Kangwu Province. Matagal nang kilala ang pangalan. Magsimula na tayo. Mga tuntunin ng semifinals. Bawat isa ay magpino ng 1 hurno ng Ningyuan pill. 1 oras lang ang takda. Ang may mas mataas na kalidad ang panalo, magsimula na.
May problema sa kanyang teknik. Nakikita ko na. Iyan ay ipinagbabawal na paraan. Ginagamit niya ang pill art ng pagsipsip ng espiritu para mandaya. Oras na, itigil na. Hindi na aabot sa antas lupa. Sa pagkakataong ito, sigurado kang talo. Gitnang antas ng lupa, tuktok. Tuktok. Mas mababa pa ito kaysa kay Suwan King. Mukhang ako ang panalo ngayon, tama ba? Mga iginagalang na hukom. Maaari ko bang itanong kung ang pill art ng pagsipsip ng espiritu ay nasa listahan ng mga ipinagbabawal na paraan? Ano ang pinagsasasabi mo? Mga katangian ng pill art ng pagsipsip ng espiritu. May mga itim na guhit sa ibabaw ng gamot. May bisa sa loob ng 3 taon. Pagkaraan nito, magugulo ang mga ugat ng meridian. Ganyan na ganyan ang gamot ni Sue. Totoo ngang may mga itim na guhit. Impossible. May isa pa akong nais sabihin. May depekto ang pill art ng pagsipsip ng espiritu. Pero maaari itong pagandahin. Natagpuan ko na ang paraan para ayusin ito. Gumamit si Sue ng ipinagbabawal na paraan. Ang kalidad ng gamot ay nasa itaas na antas ng lupa. Ang inayos kong bersyon ay nasa tuktok ng antas lupa. At wala itong masamang epekto. Ito ang kumpletong formula ng inayos na ni Yuan pill. Ngayon, sa harap ng lahat. Hindi dapat maging pribilehyo ng ilan ang pill dao. Ang mabuting formula ay dapat makinabang ang lahat. Sige, hahaha. Panalo si Jen Yunki sa semifinals. Unang pwesto sa Kangwoo Province. Direktang uusad sa panghuling paligsahan ng Chanshu Province. Chief Liu, gusto mo pa ba o hindi? Pagsisisihan niya ito kalaunan. Hindi malilimutan ng Danding Sect ang kahihiyang ito ngayon. Sigurado ka bang gusto mo nang magsara at magnilay ngayon? 2 buwan pa bago ang panghuling paligsahan sa Chanshu Province. Sa 100 Pill Convention, ang mga eksperto ay kasing dami ng mga ulap. Hindi pa sapat ang aking kasalukuyang cultivation. Kung gayon, ako. Ikaw muna ang bahala sa mga gawain ng Pill Hall. Sa panahon ng pagminilay, ipagkakatiwala sa iyo ang Pill Hall ni Yunki. Makatitiyak ka. Wrong hang. Ano yon? Wala naman. Naalala ko lang ang ilang bagay. Ayos ka lang ba? Kanina lang, bahagyang nagulo ang iyong spiritual power. Ayos lang ako. Naalala ko lang ang ilang bagay. Sino ang anino na yon? Ano ang nakita mo? Magpatuloy. Naitatag na ang pundasyon. Hindi masama ang unang yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Pero malayo pa sa pangwakas na paligsahan sa estado ng Chanshu. Sapat na ang 1 buwan. Pangwakas na paligsahan sa estado ng Chanshu. Ang mga tao sa nakaraang buhay ko. Tingnan ko nga kung nariyan pa kayo. Gusto mo bang makita? Salaysay ng pamilya Rong. Tulong kapalit ng tulong. Tatlong-daang taon na ang nakalipas, ang pamilya Rong ay isa lamang maliit na angkan. Ang Dan Emperor ang nagbigay sa amin ng pamana ng daan ng alchemy. Kaya nang malaman kong muling lumitaw ang anino ng Dan Emperor. Alam kong dumating na ang taong hinihintay ng pamilya Rong. Hindi ka ba natatakot? Anong ikatatakot ko? Na baka ikaw ay isang taong may lihim.
Yunki, wala akong pakialam kung ikaw man ay muling pagkakatawang tao ng Dan Emperor. Ang mahalaga sa akin, mas higit ang mga ginagawa mo kaysa sa iyong pagkakakilanlan. Na pala, may sasabihin ako sa iyo. Sa nakaraang 2 buwan, nakabuo ako ng isang network ng impormasyon para sa iyo. Tungkol sa mga malalaking puwersa sa estado ng Chanshu. Halos malinaw ko na ang kalagayan nila. Si Yuan Wuji ay nasa rurok ng yugto ng pagdaan sa tribulasyon. Siya ang pangulo ng immortal na alyansa. Napakalawak ng kanyang kapangyarihan at ano pa? Ayon sa balita, sinasaliksik niya ang isang ipinagbabawal na tableta. Tabletang kumakamkam sa tadhana ng langit. Sinasabing magpapahintulot itong makalusot hanggang lampas pa sa yugto ng Mahayana. Tabletang kumakamkam sa tadhana ng langit. Iyon ang formula ng tableta na kalahati pa lamang ang nasaliksik ng Dan Emperor sa nakaraang buhay. Ipagpatuloy mo ang pagsisiyasat. Gusto ko pang malaman ang higit pa. Huwag kang mag-alala, may isa pa akong sasabihin. May balita mula sa panig ng Danding Sect. Si Liu Ruyan, batay sa pampublikong formula ng tableta na inilabas mo. Nakatuklas pa siya ng bagong bagay. Balak niyang sa pangwakas na paligsahan. Gamitin ang sarili mong paraan. At ibalik iyon sa iyo. Kawili-wili. Pagkalipas ng 2 buwan, pangwakas na paligsahan sa estado ng Chanshu. Sa pagkakataong ito, ako na ang sasabak. Guro, talaga bang hindi ako pwedeng pumunta? Kailangan ka ng paggawaan ng tableta. Ang mga alchemist ni Yao Bufan ay nasa pagsasanay pa rin. Ikaw ang aking punong alagad. Ikaw ang ako para sa akin. Huwag kayong mag-alala, guro. Hindi ko kayo bibigyan. Pagbalik ko, susubukin kita sa pagdalisay ng mga tableta. Guro, subukan niyo ako kahit kailan, hindi ako natatakot. Panginoon ng Yaolo, ipinagkakatiwala ko na sa inyo ang paggawaan ng tableta. Huwag kang mag-alala, Punong Jiang. Habang nariyan ako, hindi magkakaroon ng aberya sa paggawaan ng tableta. Tanging ang pagpunta ni Punong Jiang sa estado ng Chanshu sa pagkakataong ito ay maging labis na maingat sa lahat. Sabi nila, malalim ang tubig doon. Batid ko. Handa na. Wala namang ganap na paghahandang sapat para rito. Mabuti na ang ganitong paninindigan. Ito ang sulat ko para sa estado ng Chanshu. Mga liham ng rekomendasyon mula sa ilang matagal ko ng kaibigan. Pagdating mo roon, maaari mo silang hanapin. Maraming salamat, Elder Yun. Anak, mas malalim ang tubig sa estado ng Chanshu kaysa sa inaakala mo. Hindi madaling katunggali ang immortal na alyansa. Elder Yun, nakita ba niyo siya noon? Nakita ko ang paglusob at pagpalibot sa kanya 300 taon na ang nakalipas. Naroon ako mismo. Sa sarili kong mga mata, nakita kong siya ay pinaligiran at inatake. Ngunit wala akong ginawa. Iyon ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay na ito. Sa pagkakataong ito, hindi na ako manonood na lamang ng walang ginagawa. Salamat po. Guro, bumalik po kayo agad. Jiang Yuehua. Anong nangyari? Wala naman tayong dapat ipag-alala. Pumunta na siya sa estado ng Chanshu. Mainam na kumilos tayo ayon sa plano. Jiang Yunqi. Sa akala mo baligtas ka na kapag lumabas ka ng lungsod ng Kangwu. Sa estado ng Chanshu ka mismong malilibing. Immortal Alliance, Immortal Alliance. Mas magarbo pa ito kaysa sa inaakala ko. Totoo. Marangya. Jiang Yunqi. Sumunod ka sa akin. Naghihintay sa inyo ang pinuno ng alyansa sa Baidan Hall. Pinuno ng alyansa. Akala ninyo ba ay isa lamang itong paligsahan? Ang pagtitipon ng mga alkemista ay dakilang okasyon ng estado ng Chanshu. Siyempre, darating ang pinuno ng alyansa. Siya ang nag-organisa ng patayan noon. Maligayang pagdating sa estado ng Chanshu, mga Ginoo.
Ang pagtitipon ng mga alkemista ay isang dakilang okasyon na ginaganap ng Immortal Alliance tuwing 3 taon. Ngayong araw ko lamang kayo makikilala. Tunay ngang pawang mga kabataang henyo ang narito. Lalong-lalo na si Jiang Fangxiu. Matagal ko nang naririnig ang inyong pangalan. Sobra po ang papuri, pinuno ng alyansa. Ang paghahambing at paghasa sa sining ng alchemy ay marangal na gawain. Ngunit sa mismong paligsahan, hindi maiiwasan ang mga sugatan at masawi. Handa na ba ang lahat? Masawi. Sinusubukan ka niya. Alam ko. Mabuti, magpahinga muna kayo. Bukas ay formal nang magsisimula ang huling labanan. Yuan Wuji. Nakilala ka na niya. Hindi ako sigurado pero sinusubukan ka niya. Ang pagpatay sa nakaraang buhay ay nagsimula mismo sa lugar na ito. Kaya pala ito ang pugad ng mga halimaw at buwaya. Ngunit hindi na ako ang ako noong 300 taon na ang nakaraan. Sa pagkakataong ito, sila naman ang matatakot. Matagal-tagal na rin mula nang huli tayong magkita, Jiang Fangxiu. Punong Liu. Ang huling reseta na inilabas ninyo, pinag-aralan ko na. Tunay ngang napakaganda. Ngunit huwag ninyong isipin na kayo lamang ang marunong magpaunlad nito. Sinasabi ko sa inyo. Sa nakalipas na 2 buwan, nakapagbuo ako ng mas mabuti pa. Ang huling paligsahan sa paggawa ng eliksir ng estado ng Qianshu. Pag-uusapan ng panalo at talo batay sa eliksir. Ang huling laban ay hahatiin sa 3 yugto. Unang yugto, malayang paggawa ng eliksir. Walang limitasyon sa paksa. May takdang 2 oras. At huhusgahan ito ng mga tagapagpasya. Ikalawang yugto, takdang paksa sa paggawa ng eliksir. Ikatlong yugto, sagutan sa daan ng alchemy. Ang may pinakamataas na kabuang puntos sa 3 yugto ay ang magiging kampiyon ng pagtitipon ng mga alkemista sa taong ito. Ngayon, simulan na ang unang yugto ng malayang paggawa ng eliksir. Napakabihirang na halamang gamot. Hindi matatawaran ang kalidad ng Danding Sect. Ginamit niya ang pinakamataas na antas ng mga yaman ng sekta. Malayo ang agwat ng kalidad ng mga sangkap, ano ang gagawin ko? Kahit na magagandang sangkap, hindi rin makagagawa ng mahusay na eliksir. Pormulang pagpapaigting ng espiritu. Ang pamamaraang ito. Ito ay hindi maaari, imposibleng maging ganitong paraan ang pamamaraang ito. Nakita niyo ba? Ang pamamaraang iyon ay kaparehong-kapareho ng sa 300 taon na ang nakaraan. Talagang ang siya. Tama ang sinabi ng pinuno ng alyansa. Bumalik siya pagkaraan ng 300 taon. Sa pagkakataong ito, hindi na natin siya maaaring palusutin pa. Ang kalidad na ito. Natapos na ang unang yugto. Ito ang hininga ng langit na antas na eliksir. Wow! Impossible, impossible. Ang pamamaraang ito. Ang halimuyak ng eliksir na ito. Talagang ang siya. Sa wakas, nagkita na kami.